Malacanang, tahanan ng kapangyarihan at ng kababalaghan. Napatakbo at napasigaw raw si PBBM nang minsang may magparamdam sa kanya sa guest room. Minsan, gabing-gabi na, umuwi ako, sinasara ko lang yung pintuan mula doon sa kwarto ko. Pagbukas ko ba naman ng pintuan, nakita ko biglang gumalaw yung mga buwan. Nagsisigaw ako dito. At tumakbo ko. Sinabi ko, sinuko ko sa security. Sabi ko, may multo, may multo. May multo. Hindi na bago kay Pangulong Marcos ang mga paramdam dahil nag-ghost hunting na nga raw ng kanyang mga kabarkada nung unang beses na tumira siya sa palasyo. Sa gabi, yung isang kaibigan ko, bubuksan niya yung pintuan. Bago niya nahawakan yung doorknob, bumukas yung pintuan ng mag-isa. Nako, yung sigaw namin, takbo kami doon sa kwarto ko, inon namin lahat ng ilaw, nagpatugtog kami music na malakas para mawala yung takot namin. Kung minsan naman, pakiramdam din daw ng Pangulo, may nakatitig sa kanya. Ilang beses nangyari sa akin, pag akyat ko na ganun, ramdam ko na may nakatingin sa akin dun sa likod. Patras tuloy ako paakyat. Maging ang mga mahigit dekada nang nagtatrabaho sa Malacanang, nagkwento rin ng kanilang horror stories. Yung dating private office sa taas, may hagdanan na pataas. Kapag naglalakad ako, para bang may sumusunod sa likod ko. Pagtingin ko, wala naman. Para bang may dadaan sa likuran mo. Pagka titingin ka, wala naman. Ganon, tatayo na lang yung mga balahibo mo kahit sa ulo. Pagka maramdaman mo, yung talagang matatakot ka eh. Meron pang nakakita ng pugo. Dito po sa side. Dito, dating kwarto. Sabi siya sa akin, iwanan niya ako, iwanan mo na kita dyan ha. Bigla ako, pag iwan niya sa akin, may nakita ko nakaupo doon sa lamisa. Walang ulo, nakadarong, lalaki. Ngayong narinig ni Sandro ang horror story sa palasyo, parang sa iba na lang yata siya titira. Paano gagawin may if we had ended up living here in the palace? My God. Kuha na lang ako ng kondo sa kalapit.